Ikaw ba ay isang misis na mayroong asawang nagtatrabaho sa gobyerno? Paano kung ang mister mo na isang government employee ay pinagtaksilan ka o nag-cheat sa'yo? Ano ang pwede mong maging remedyo bilang isang legal wife? Well, kung ikaw ito, para sa'yo ang case natin for tonight, and sa dulo ng ating video, masasagot yung tanong na yan. Pero syempre, bago natin sagutin yan, bibigyan ko muna kayo ng factual circumstances kung ano ba yung nangyari dito sa case na to. So, ang ating complainant sa case na to ay ang legal wife ng isang empleyado na nagtatrabaho sa gobyerno. So, noong 2018, habang nagbabrowse si legal wife sa kanilang laptop, nakita niya yung mga intimate photos ng kanyang asawa kasama ang isang babae. Meron din siyang nakitang sex video doon sa laptop. And yung mga romantic pictures ay kuha sa isang motel room. So nung makita niya yung sex video and yung mga pictures na yun, kinumpronta niya yung kanyang asawa. And inadmit naman ng kanyang asawa. Aminado yung asawa niya na sila ngang dalawa nung allegedly mistress niya ang nasa pictures and yung nasa video. So, nag-file siya ng administrative case and ang kanyang ground ay immorality. So, ang depensa ni husband, dinideny niya na may ganoong mga pictures and may ganoong video. And sabi niya, kung meron man, itong mga pictures na to ay nakuha sa kanyang Google account nang wala siyang pahintulot o permiso. Kung kaya, hindi po pwede itong gamitin na mga ebidensya laban sa kanya dahil violation ito ng kanyang constitutional right to privacy of communication and correspondence. And explain pa niya na yung babae na allegedly ay sinasabing kabit niya ay business partner at mentor niya sa isang networking business na sinalihan niya noong 2017. Sabi ni husband, dahil bago lamang sa kanya yung networking business na ito, kailangan niya ng guide, kailangan niya ng mentor o ng magko-coach sa kanya tungkol dito sa negosyo na to. And since mentor niya itong allegedly si mistress, at sinasamahan siya sa mga client meetings, ganyan. So, lagi silang magkasama dahil doon. So, ang relationship daw nila ay purely professional. Dinedeny rin niya na siya yung nasa sex video. Sabi niya ay galing lang ito o na-download lang ito mula sa isang adult website. Ngayon, bandang November 2018, habang wala pang desisyon sa kaso sa administrative case na isinampa ni legal wife laban sa kanyang asawa, bigla siyang nag-file ng affidavit of desistance kasi ang sabi ni legal wife, nagkaroon lamang daw umano ng misunderstanding sa pagitan nilang dalawa. And obviously, parang pinipilit nilang ayusin kung ano man yung misunderstanding na yun. So, inaatras na niya yung kaso, yung administrative case na isinampa niya laban sa kanyang asawa. Unfortunately, noong January 2019, sinabihan si complainant na yung kanyang affidavit of desistance ay wala ng epekto sa kaso or hindi na po pwedeng tanggapin dahil nga nakasampa na yung administrative case. So, hindi na niya po pwedeng iurong yung kaso. So, noong June 21, 2021, dahil sa totality of evidence na ipresenta ni complainant, ni legal wife, napatunayan na guilty si husband sa disgraceful and immoral conduct. Napatunayan kasi ni legal wife sa kanyang mga ebidensya na nagkaroon nga ng illicit affair itong kanyang asawa sa ibang babae. At dahil nga sa pagkakaroon ni husband ng intimate relationship sa isang babae na hindi niya asawa o hindi niya legal wife, ang penalty sa kanya ay suspension from service for 6 months without pay. And may warning na kapag inulit niya, mas mabigat pa yung susunod na parusa. So umapila si husband. Ang sabi niya, paano naman yung kanyang right to constitutional privacy
of communication and correspondence. Pero ang sagot sa kanya ay sa mga administrative cases na kagaya nito, hindi masyadong inoobserbahan yung technical rules on evidence. Kasi nga, ang purpose or objective dito sa administrative cases ay yung just and speedy na pagdedesisyon sa mga claims o sa mga kaso na kagaya nito. Paano naman kung yung immoral conduct niya ay ginawa naman niya outside of his workplace? Pwede ba siyang ma-exempt sa punishment or sa penalty? Ang sabi ng korte ay hindi po siya exempted sa administrative liability. Why? Kasi po yung standards ng decency and morality ay nire-require sa isang government employee professionally and sa kanyang private affairs or sa kanyang pribadong buhay in order to preserve yung integrity na tinatawag. At ang disgraceful and immoral conduct ay isang grave offense na ang penalty sa first offense nito ay suspension lang for 6 months and 1 day. Pero kapag naulit pa sa pangalawang pagkakataon, dismissal na o pagkatanggal sa serbisyo ang penalty. So dito ang sabi ng korte, gross immorality yung pagkakaroon ng illicit relationship ng isang married man sa ibang babae na hindi niya asawa. So dahil ito yung unang pagkakataon na siya ay nakagawa ng gross immorality, siya ay pinatawan lamang ng suspension from government service for 6 months and 1 day without pay. Pero may warning na sa susunod na ulitin pa niya, dismissal from service na yung mangyayaring penalty or kaparusahan. So para sa ating mga legal wife, okay, applicable itong case na to sa isang husband and wife na kasal po ha, hindi sa live-in partners. Okay. Kasal po yung mag-asawa tinutukoy natin dito sa kaso na to. So kung kayo po ay mag-asawa at ang inyong asawa ay nagkaroon ng karelasyon and napatunayan nyo, pwede nyong sundan yung ginawa ni Mrs. dito sa case na to. Nag-file siya ng administrative case and nanalo siya. Kahit na nakapag-file siya ng affidavit of desistance, hindi po tinanggap ng korte yung kanyang affidavit of desistance. And nasuspende yung kanyang asawa. Dahil first offense pa lang naman eh. So yun, gross immorality, first offense, 6 months and 1 day suspension from service without pay. So yun, sana nakatulong ulit tayo sa mga misis na may ganitong problema. Para sa inyo po yung case na to and pakishare na lang po para sa mga misis na nangangailangan pa ng ganitong legal advice. So, thank you for your support.